Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Mga kritiko po ng Senado, ni Senate President Chis Escudero na may delaying tactic, pinapa-delay daw ni Senate President itong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba'y sumasangayon po doon? Alam nyo, opinion lang yan ng dalawang maldita eh. Si Risa Hontiveros at si Leila de Lima eh. Ba't tayo makikinig sa mga... Una-una si Risa Hontiveros sa graduation na yan, no? Pangalawa, si Leila de Lima, hindi naman membro ng Senado. Bakit sila makikinig sa mga taong ganyan? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, nag-iiyak, nagngangaw-ngaw na. Oo, itong balita rito. Hindi matutuloy ang impeachment. Talagang hindi. At nagsabi na rin ang mga ibang senador, at gusto nilang ibasura ang impeachment. Oo, naku. Ito na nga ang inaabangan natin. Mukhang sisimula na. Si Comelec Chair, pinagpapaliwanag. Naku, ano kaya ito? Baka simula na ng singilan na. Baka mapatunayan nga na mayroong anomalya. Aba. Woo! At ito, sagupaan nung isang taga-bundok at ni Representative Cardema o Congressman Cardema, oo, sabi dito, nung baklitay, ang sabi niya, ang mga government official daw, merong karapatang questionin o anuman yung gusto niya ipahayag. Oo, meron kayong karapatang questionin, pero hindi kayo pwedeng manggulo. Oo, pero nakalike ka na ba? Siyempre, like mo muna yung video natin. Sabay, share mo na rin. At huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-bell all nyo para may notification ka natatanggap. Simulan na natin dito. Kanino? Meron tayong nakita mga kasama. Merong panukalang batas kontra fake news. Naku, sino kaya ang tatamaan dito sa fake news na to? Sino kaya ang tatamaan ng fake news daw? Di umano. Mahirap po pag ano na naman ito. Sa bagay, baka tapusin nila yung usapin na yan na panukala o bill. Baka bago matapos ang termo nila, maisulong. Pero sana lang, no? Bago nyo isipin yan, ang isipin yung trabaho, makatulong kayo. Hindi mamburaot kayo, sabi ni Aling Ledesma. Ganun lang yun. Eto, simulan na natin to. Bakit ka ba nagningangaw-ngaw? Takot ka ba kay BP Sara? Takot ka ba pag naresbakan ka na? Ayan na. Iyak ma more. Kitang-kita ang tila pag-iyak ni Franz Castro dahil mapupurnada pa at hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara. Pakiramdam nga daw niya ay parang gumaganti sa Senate President Chis Escudero dahil matatandaan natin noon na huling araw na isinumite ng House of Representatives ang impeachment complaint para kay Vice President Sara. Iyak-iyak na lang Franz Castro. Abangan ang buong detalye sa buong video. Hindi ko maintindihan bakit itong si Leila de Lima, Senator Risa Hontiveros, Senator Coco Pimentel at iba pang kakampings ay atat na atat sa impeachment. Bakit nga ba? Kasi sila ang magbe-benefits yan mga kasama. Pag na-impeach si BP Sara at mawala sa pwesto at hindi na makatakbo, yung mga pangarap nitong mga ito, may sasakatuparan. Ngayon, siyempre hindi naman papayag ay yung mga senador na ayaw na impeachment. Dahil magkakaroon lang ng sobrang problema pag ito ang mga umupo.
mantakin nyo eh. Konting pagkatalo, hindi matanggap. At nagsisimula na silang mga lampag. Bakit tayo nyo magpatalo? Sobra na ba kayo na naganit sa kapangyarihan? Sabi ni Aling Lorraine. Di ba dapat hindi ganun? Pag talo-talo, wala nang ibang gagawin. Hindi na pwedeng mga lampag. Talo ka na nga, tapos mangangalampag ka pa. Grabe naman, no? Case ni Vice President Sara, pero sobrang tahimik nila sa 2025 GAA. Blank spaces sa bicameral report at iba pang issues sa bansa na kung saan billions of taxpayers' money ang involved. Dinagdagan pa ng UP lawyers na wala namang ginawa sa mga nabanggit na issues above. Pero sa impeachment, maraming ganap. Sige, kapag natuloy ang impeachment, masosolve ba nito ang problema sa bansa? Hindi. Lalo lang madadagdagan. Kasi, yung pondo, imbis na itulong sa ibang bagay sa taong bayan, mapupunta pa dyan sa impeachment na yan. 'Di ba? Yung robe, yung mga pagkain, kung ano-ano pa, mga bayarin dito, bayarin doon. Mantakin mo, pati parking. Kailangan merong parkingan sila maayos. 'Di ba? Catering dito, catering doon. Hindi na ho sana umabot sa ganun. So, June 6 na ho, 5 days to go, yung June 11 na sinasabi, sana mapabilis at masaayos at maibalitaan na kagad. No? Kaya ito, abangan natin, gustong ibasura ng mga kaalyado ng admin. Mantakin nyo ha, yung mga kaalyado ng admin, gusto na rin ibasura. Bakit? Sabi nga ni Ate Amy kahapon sa kanyang press conference, natatakot na rin sila. Baka matalo, kasi nga numbers gaming. So marami ang lamang. Lumalamang na po ang kaalyado ni Bibi Sara sa Senado kasi butuhan yan kaya ho, baka sasabay na lang sila sa Agos. Sabi ni Aling Medrina. Gusto yung marinig. Ituloy muna natin itong pagngangaw-ngaw ni taga-bundok. Inimpeach ninyo si Corona, pero after several years, not guilty pala. Pareho lang kayong lahat. Kita nyo? Natatandaan nyo. Inimpeach nila si Corona, pero not guilty pala pagdating ng araw. Dito, wag naman ganun. Baka mamaya, gawa ng kwento. Sa bagay, ginawa na nga ng kwento di ba? Pagdating ng oras, ganun din, not guilty. Pero, wag na umabante yung impeachment na yan. Tandaan natin, ang kawawa dito yung pondo ng bayan. Yung mga bakulaw, yun ang makikinabang. Siyempre, paghahati-hatian na naman nila yan. Andiyan na naman. Diyan sila masaya sa pondo. Ito, tingnan natin yung ibang kaalyado ng admin, dito sabi sa balita, tayo nagre-reaction lang. Sabi sa balita, ganyan nga. Tuloy. Bukod sa mga kaalyadong senador ng mga Duterte, inamin ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos na maging ang mga kaalyadong mambabatas ng kasulukuyang administrasyon ay gusto nilang mabasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula kay Mean Cordera. Hindi lang umano ang tinaguriang Duterte Black sa Senado kundi mga senador na kaalyado ng administrasyon ang gustong maibasura na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang inamin ni Senator Amy Marcos matapos ipaikot ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang resolusyon na humihiling na tuluyan ng i-dismiss ng Senado ang nakapending na reklamo laban sa Vice Presidente. Naniniwala si Marcos na may ilang senador na ganito rin ang gusto pero tumanggi siyang pangalanan ang mga mambabatas. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Yun lang ang suspecha ko. So, ma'am, basta na lang yung... Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at
mapahiya lang sa numero. Yeah. Pabor si Marcos na maibasura ang reklamo dahil hindi rin naman ito matatapos sa loob ng 19th Congress. 3 session days na lang ang natitira sa 19th Congress na nakatakdang mag-adjourn Senate sa June 13. Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na. Kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the 1-year ban. That seems very, very clear to me. Naniniwala. Di ba? Wala namang problema eh. Kaso nga lang, siyempre, hindi pa ngayon. Sa susunod na taon. Kaso nga lang, siyempre, pabor na ang ating kababayan at mga senador dito kay BP Sara at ayaw na nila ng impeachment. Dito pa nga lang eh. Sa oras na to, ayaw na ng impeachment ng mga senador eh. Doon pa kaya next year? Tsaka maraming mangyayari doon next year. Yung wait, there's more. Ha? O eto, dito na sila, nagsama-sama na sila. Mga taga, nako, Diyos mio, Mama Mia naman. Naman ang senador na hindi valid ang impeachment case na isinampa ng mga kongresista laban sa pangalawang Pangulo. Yan ay dahil may 3 naunang impeachment complaint na naihain sa Kamara noon pang December 2024, pero ang inakit lang ay ang ika-4 na impeachment complaint na ipinasa sa Senado noon lamang huling sesyon ng Pebrero. Hindi naman pala valid yung mga impeachment na yan eh. Natural, wala na, ano na. Ibasura, ganun. Wala na kayong iisipin pa. Para wala na kayong pagdiskusyonan dyan, lahat kayo magsalita na bukas, lahat ng mga senador. Ibasura na natin to, wala tayong kakampihan dito kasi hindi maganda ang impeachment. Ang nangyayari dyan, political process, political paninira, ganun. Diba? Sa totoo lang, ganun ang nangyayari. Bakit ayaw nyo kung mayroon mang kaso na graft and corruption, kung mayroon mga plunder case, bakit ayaw nyo i-file sa Korte Suprema? Bakit kailangan dito sa impeach? Para saan? Para hindi makatakbo si BP Sara, ma-disqualified na habang buhay, ganon. Wag! Hindi kayo aabante. Taong bayan ang naniniwala sa mga Duterte. Kung kayo lang, naku, Diyos mio. Tigil. Yung validity mismo, pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko eh. Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. Pero kung si Senador JVL ito ang tatanungin, dapat ituloy ng Senado ang pagdinig. Paalala ng mambabatas, ang pagdinig sa impeachment complaint ay bahagi ng kanilang mandato batay sa saligang batas. The Senate is duty-bound to convene the impeachment court according to our Constitution. Kumbaga, ano namin yan? Responsibilidad po namin yan. Sa personal niyang pananaw, ayaw niya sa impeachment dahil malinaw na politically motivated ang kaso at maraming problemang mas dapat unahin ang mga lider ng bansa. Pero ngayong nakahain ng impeachment case, dapat daw talaga itong harapin ng Senado. Ako hindi pabor that time na sinabi ko kasi nga, ang dami nating pressing problems. Ang dami nating kailangan habulin. But in case, eto na, talaga namang itutuloy naman itong impeachment whether we like it or not. As I mentioned, we are duty-bound. Sana matapos agad. So we can, whatever the decision is, whatever the verdict is, I hope we can go back to our normalcy as soon as possible. Dapat ganun. Tapusin nyo na bukas yan, Senador JB. Para wala nang pagpiestahan yung mga taga-bundok, yung mga bakulaw, yung mga dorobo, para wala na silang pagpiestahan. Yan lang ang laging inaabangan nila eh. Ma-impeach si BP Sara, pero hindi yan naabante. Eto na. Dito tayo mag-focus. Dahil pinagpapaliwanag na itong si Milek Chair, ano ang next step dito? Nako, abangan natin yan. Araw ng Korte Suprema ang Commission on Election o COMELEC upang magkomento kaugnay sa petisyong inihain ng MPF-LCAC laban sa resolusyon ng poll body na nagsasabing isang election offense ang labeling o pag-uugnay sa kandidato sa kriminal o teroristang grupo habang nangangampanya. Si Margot Gonzales, magbabalita. Sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 national and local elections, naglatag ng malinaw na babala ang COMELEC. Bawal ang diskriminasyon at ang tahasang pag-uugnay sa isang kandidato sa terorismo o kriminalidad. Isa sa mahigpit na pinagbawal ng poll body ay ang tinatawag na labeling o ang pagtawag sa isang tao na kriminal o miyembro ng isang teroristang grupo habang nangangampanya. Ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines nakasaad yan sa Section 3 ng COMELEC Resolution Number 11116. Sa ilalim ng resolusyong ito, itinuturing ang labeling bilang isang election offense na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo mula 1 taon hanggang 6 na taon.
Mariing tinatulan ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nasabing resolusyon. Hiniling nila sa Korte Suprema na ideklarang walang bisang polisiya. Naghain ng task force ng petition for certiorari upang questionin ang legalidad ng nasabing resolusyon. Ayon sa kanila, malubhang pang-aabuso umano ng kapangyarihan ang ginawa ng COMELEC dahil wala sa batas na tahasang nagsasaad na krimen ang labeling. Humiling ito sa kataas-asang hukuman na mapatawan ng temporary restraining order ang resolusyon. Napagalaman naman na bago inilabas ang resolusyon ay meron ng inihain na disqualification case ang NTF-ELCAC laban sa Gabriel. Kaya naman pala pinagpapaliwanag. Sa Korte Suprema naman, timbangin nyo muna. Kasi itong NTF-ELCAC, sino-sino ba ito? Bahala nga kayo dyan kung ano yung pag-uusap nyo dyan. Parang mahirap kasi. Pag ito pinaliwalaan nyo, ang mangyayari dyan, wala na. Gulo-gulo na. Tama lang na ano yun sila. Opinion nila yun ni Aling Medlina. Ito ang sagupaan ng taga-bundok na si Baklita at si Baklita. At si Congressman Cardema. Maganda ito mga kasama. Dito natin makikita ang galing. Pwede kang kumwestiyon, Baklita, pero hindi ka pwede manggulo. Tuloy natin to. Can you at least shake your hands in front of the media and with pandesal? Baka pwede. Nag-iusap tayo, di ba nag-agree kayo na you will cooperate? Ang sabi niyo sa... Dirindiri si Baklita, walang, ano ba tawag doon? Gentleman's, hindi yung tumatanggap ng pagkatalo. Kita mo, nakikipagkamay si Congressman Cardema, Ayaw ni Baklita. Tuloy natin to. NYC sa harap ng Kongreso, hindi kami makapagsalita. Massive corruption and mismanagement. Tanong po, sir, para makita nila. Ito, debate to Sanay na sanay si Congressman Cardema dito sa mga debate. Hindi ko lang alam ito si Baklita. Anong pangalan nito? Hindi ko kilala yan hindi ko lang alam dyan sa tao na yan kung meron siyang, ano ba tawag doon? Yung nasa dulo ng dila ko, pakiharap ka. Yung ano ba, yung hindi tumatanggap ng pagkatalo, di ba? Tuloy natin. Pruweba na merong nagbulsa ng kahit piso. At sino yon? Pakisabi ko sino, sir. Ito, chance naman niya magsalita. Tayo, every time magsasalita isa, wag pa interrupt the next. Congressman Doon Manuel will talk naman about that. Thank you. Actually po, dun sa Kongreso para malinaw sa ating mga kababayan, yung ating mga government officials ay pwede mag-relay ng kanilang mga sentimento through... Pwede ka nga magbigay ng sentimento mo, pero hindi ka nga pwedeng manggulo. Ayan ang sabi ni Aling Lorraine. Kasi napapansin nila, kayo, pag nagbibigay kayo ng sentimento, may kasamang hindi magandang attitude. Aling Lorraine, ang galing mo talaga. Minsan nanonotice ko rin yan. Minsan napapanood ko rin yan. Meron silang hindi magandang attitude. Yung galawan nila, parang hindi professional. Kasi pag dito ka, naging congressman ka at naging isang representative ka, dapat handa ka sa debate, sa laban. Pagalingan, patagisan ng isip, talino at salita. Kailangan wala kang bahid na hindi mapupuna ng ibang tao. Dapat ganun. Galingan mo. Hindi kagaya pag halimbawa na nalilito ka na, ibabaling mo na lang sa pairap-irap. May mabigat na boses. Yung mga ganun bagay ba? Tuloy natin. The legislators or sponsors of their content. Kaya yun po yung avenue, hindi po totoo na walang avenue yung ating mga government agencies para sumagot at magbigay ng kanilang mga sentimento. It's just that mahirap talagang sagutin o ipaliwanag yung mga nabanggit natin sa loob ng Kongreso. Yun naman po ay ayon sa mga findings ng ating Commission on Audit at yun lamang yung hihinga natin
ng paliwanag mula sa komisyon. Dapat hindi ito i-take personally ng ating mga government officials kasi kung government officials tayo, dapat handa tayong sagutin head-on yung mga issue na connected sa ating pagtatrabaho. Ito ay wala pong personalan dito. Dapat lamang ay kapag merong nakita na in line sa paggawa natin ng ating responsibilidad, kapag meron namang basis para sa ganitong mga katanungan, dapat lamang ay masagot ito ng kahit sino man. Ito naman, bago kayo sumagot, may chance naman kayo magtanong your side naman to him. Hindi sir, mali siyang sagot dun eh. Sige. Hindi ko sa inyo. Sige, Ang galing kasi magsalita ni Congressman Raul Manuel mag-expound. Ayan, I commend him for that ability in speaking. Ang tanong ko lang, sinabi mo sa plenaryo ng Kongreso that NYC is corrupt. Ang COA nga hindi sinasabing corrupt kami. Totoo naman. Ito kasi, si Baklita, matalas ang dila. Sabi ni Aling Lorraine, bakit mo sinabihan na corrupt ang mga Duterte? Ang COA nga hindi. Di ba? Ganun lang. Isipin niyo mabuti. Ikaw ba nag-audit? Marunong ka ba mag-audit? At sasabihin mo, corrupt ito mga ito? Wow naman. Mag-auditor ka na lang. Huwag ka na mag-representative. Yan ang problema sa inyo eh. Nagbibida-bidahan kayo eh. Para saan? Siraan ng pangalan. Di ba? Ganon sila eh. Bas mo, according to COA. Sabihin ko sa iyo ngayon, Congressman, magkano yung pinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakipag-get. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwede sagutin doon sa pagsasalita mo ng isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot para alamin natin kung sino. Again po, for the record, hindi po totoo na walang platform para sumagot yung ating mga government officials. Again, kung handa po sila sumagot, dapat ay meron silang kayang ma-relate doon sa legislators na sila yung sponsor ng budget ng bawat government agency. Also, again, public information po yan, kahit sino po sa atin ay pwedeng i-search yan online, yung mga findings ng COA regarding the National Youth Commission. Tapos ang punto natin dito, taon-taon hindi tayo nawawalan ng mga ganitong usapin kung paano ginagamit yung pondo ng bayan, lalo na doon sa isang agency. Ang tanong namin, ganito, ano nangyari doon sa pondo nyo? Meron ho ba kayo na maayos na proyekto na masasabi nyong pinonduhan nyo? Sabi ni Aling Medrina yan. Tanong natin yan, diyan kay Baklita. Ang pangalan na ito? Oo, meron ho ba? Yan ang tatanungan. Meron ho ba kayong ganun? Sagot! Na dapat ay nangunguna sa pagtaguyod ng interes ng mga kabataan. Sa panahon na, kanina naputol tayo kasi it was supposed to be my venue, like ngayon, para ipahayag yung salubin ng mga kabataan, pero mayroong nag-crash dito. Ang tanong kasi kanina, ano yung mga top na problema ng kabataan? Yun yung dapat na pinag-uusapan natin ngayon Education, employment, social... Ayun ang pinag-uusapan. Kawawa naman ho yung mga nasa bundok na kabataan. Yung sabi ni Aling Lorraine. Oo, pauwiin nyo na yun. Oo, kawawa naman. At saka doon sa mga nasa school, mag-isip-isip kayo mabuti ha. Mag-isip-isip kayo kung saan kayo pupuntang kaibigan. Baka mapasama kayo doon sa nasa kalsada, nagsisigaw. Oo, sasabihin mababait sila. Magkaiba ho ang terminology o tawag sa mabait sa mabuti. O, doon kayo sa mabuti. Kasi ang mabait, pwedeng magpanggap yan. Bait-baitan lang yan. Pero ang kagustuhan yan, maisama kayo diyan sa bundok, sa kalsada. Diba? Sipin niyo yun, no? Services. Kaso nga lang, dahil nga yung NYC hindi masagot yung mga parata, yung tanong ko pakisagot, sino po yung kurakot sa NYC? Kasi, oo nga, hindi niya masagot.
Puro pa sa kalye. Oo, diretsahin mo. Kahapon nandito ako, pwede ko kayong bulangin kahit anong gusto kong bola. Ngayon nandito siya, pwede siya mambola rin kahit anong gusto niyang bola. Kaya pumunta ako dito. Tanungin ko personally. Sabi niya, sir, kurakot ng NYC. Tinatanong ko, sino po ang kurakot at magkano ang kinurakot? Pakisabi, at sasabihin niyo, pakicheck, public knowledge naman sa COA yan. Wala nga sinabi ang COA ng kurakot ng NYC, wala nga kami kahit disallowance o pinapabalik na pera eh. Huwag niyo sabihin ng COA. Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretso-diretso para sa mga Pilipino nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa, at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Pakisabi lang po, sir. Huwag lang kayong magsabi ng kahit anong storya sa buhay. Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin, magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa, at sino po ang nagbulsa sa NYC? Ito ba, follow-up question natin si Congressman na top 3 problems ng kabataan, education. Ay, Manong! Hindi pa nga nasasagot parang one-sided ka naman Di ba? Isipin mo nga mabuti kung sino yung nagtatanong. Tapos kabataan na naman ipapasok. Hindi nga sinagot. Kaya nga, kailangan masagot kasi may paratang. Yun ang tanong dito sa video. Tayo nagre-reaction na. May paratang. Pinaparatangan na kurakot itong NYC. Sino nga ang nangurakot? Yun lang. Di ba? Kaya, isip-isip, mga kabataan na nag-aaral kung saan-saan, university, galingan nyo yung pagpili ng mga kaibigan, pili ng taong sasamahan. Huwag kayong pipili ng mga tao na matatalino nga, pero hindi ginagamit ang talino. So, eto na. Ano meron dito? Walang agenda kundi manggulo. Totoo! Diba? Totoo. Kung ano yung nakikita nyo, nararamdaman nyo at napapanood nyo, wala talagang agenda itong mga virus at lima-lima. Bakit? Gusto na lang dapat magtrabaho. Kung gusto nyo magtrabaho kayo. Huwag na kayo magpa-interview at banat dito, banat doon sa mga Duterte. Kasi napapansin natin, kada interview nila, puro Duterte yung pinag-uusapan nila. Impeach. May ganun ba si Bibi Sara pag nagpa-interview? Parang wala naman. Diba? Ito lang mga ito, na ibang klase. Tuloy. Ng mga kritiko po ng Senado, ni Senate President Chis Escudero na may delaying tactic, pinapa-delay daw ni Senate President itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ba'y sumasang-ayon po doon? Alam nyo, opinion lang yan ng dalawang maldita si Risa Hontiveros at si Leila de Lima Ba't tayo makikinig sa mga, una si Risa Hontiveros sa graduation na yan, no? Pangalawa, si Leila de Lima, hindi naman membro ng Senado. Bakit sila makikinig sa mga taong ganyan? Na wala namang agenda kundi manggulo. Anong katahimikan? Anong kaayusan? Anong reforma ang magagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente? Ganun wala namang executive powers ang Vice Presidente. Ano ba magagawa pa ng Vice Presidente? Lahat ginawa na nila, pati yung kusina. They threw the whole kitchen on her. But saan papunta lahat yan? Wala. Sa wala-wala lang yan. So, bakit tayo makikinig sa mga malditang posturing ng mga taong discarded na sa Senado? And wala naman sa Senado. Ito'y nasa kamay na ng Senado. Kung gusto maging laughing stock ng Senado, gawin nila ang sinasabi ng dalawa na yan. Opo. At bukod dyan, Kaado, may nagsasabi din, may mga pahayag din, ilang sa mga kritiko sa pagsasabing natatakot daw itong si Senate President Chis Escudero kay VP Sara o pinoprotektahan ba ni Senate President Chis Escudero si VP Sara Duterte? Kaya ganito inaantala daw itong impeachment trial? Alam niyo, yan isang napakalaking kalokohan dahil kung meron man dapat katakutan si Chis Escudero ay yung taong pinagsisilbihan niya bilang waiter kay Lisa Araneta Marcos. Mas malaki ang dapat ang katakot niya kay Marcos, kay Lisa Araneta Marcos. Bakit matatakot si Senator Escudero give me one good reason. Why? Elected niya si Chis Escudero as a senator. Napaka walang hiya naman ang nagsasabi niyan. No? Walang katuturan niyan. Yan aksaya. At hindi lang yun.
para lamang matuloy ito mga kalokohan nila. Nagsagawa pa sila ng survey laban sa Vice President. Na ang Vice President daw ay hindi na dapat makialam sa gobyerno. Bakit nakikialam ba ang Vice President sa gobyerno? Kaya alam naman ang Vice President ay dumudulog sa taong bayan ay dahil ginugulgol nila. Tama. Naglabas ng Yun ang nakikita natin eh. Kaya lang nagsasalita ang si Vice President Sara dahil dito sa mga umaatake sa kanya. Ang dami nila, atake dito, atake doon. May mga taga-bundok, may mga taga dyan. May taga-kamara, may taga-senado. Merong, awaw! Kilala nyo, medyo tahimik pa siya, awaw! Kasi talo. Pagdating ng mga kalagitnaan niya, tingnan mo, lalabas na naman yan. Bakit? May pondo na naman. Ngayon kasi wala pang budget, kaya hindi pa naglalabas. Awaw! Talo. Oo, ang sabi sa survey, malakas daw yung sa kalokohan. Oo, nagla-number 1. Oo, yung bulagan na kasama niya. Ayun. Malakas daw, malakas. Ayan. Talo. Nakakatawa, no? Wala pang budget, kaya hindi pa siguro lumalabas. Kilala niyo, i-type niyo sa comment section. Kung umabot ka sa video natin ito, sabihin niyo kung saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, ha? Like and share ang video at hanggang sa muli. Bye-bye!